Usapang DILG. Magandang araw mga kapamahalang lokal, ako ang inyong lingkod bayan, LGO 5 Padre Migwa, at makakasama natin ngayong araw sa isa na namang makabuluhang talakayan, ang isa sa mga tao sa likod ng kamera dito sa programang Usapang DILG, gabay para sa pamamahalang lokal, ikaw at ako, makalokal tayo. Ngayon ay makakasama natin sa himpapawid si Ginoong Kenneth Mortel, ang Information System Analyst ng DILG Aurora Provincial Office, para baybayin ang kwento ng mga natatanging personalidad dito sa probinsya ng Aurora. At sa ilang minutong talakayan ay mapapanood at mapapakinggan natin ang mga impormasyon na dito nyo lamang matututunan sa Usapang DILG, gabay para sa pamamahalang lokal, ikaw at ako, makalokal tayo. Usapang DILG. Para sa ating talakayan, matutunghayan natin ang panayam sa kauna-unahang babaeng Provincial Director ng Aurora Police Provincial Office. Ang natatanging ambag para sa pagprotekta at kapayapaan, pagpapaunlad ng buhay, pangangalaga ng karapatan ng mga kababaihan na ihahayag ni Second Lieutenant Jessamine Naman ng Philippine Army, Provincial Tourism Officer Annalise Mendoza at Provincial Social Welfare Development Officer Abigail Paulino ng Provincial Government of Aurora. Sa pag-iwas sa sunog, hindi ka nag-iisa. Tema ng Fire Prevention Month. Pakinggan natin ang paghimpapawid kasama si Senior Fire Officer Winston Ray Ritual para talakayin ang kanilang ginawang advocacy activities. Abangan dito lang sa Usapang DILG, gabay para sa pamamahalang lokal, ikaw at ako, makalokal tayo. Usapang DILG. Kauna-unahang Female Provincial Director ng Aurora Police Provincial Office, tampok sa Usapang DILG. Pakinggan natin ang panayam ni LGO2 Angel Obiad. I am Police Colonel Lucille Paicho, the Provincial Director of Aurora Police Provincial Office. I am a member of the Philippine National Police Academy class of 2001. So I entered the academy in 1998 and we graduated in 2001. So my journey as a police officer started in Manila Police District particularly. I stayed there for 17 years. I have held various positions, and then after 17 years I was transferred here to Region 3. Actually, my first assignment here in Region 3 was in 2017. Pero sa regional office lang. I was the administrative officer of the regional director, and then in 2019 nalipat kami sa CIDG. Administrative officer pa rin nung aming director naman, and then in 2020 at the height of the COVID, lipat naman ako sa Quezon City Police District. So I stayed there for another 3 years. Tapos I was given the opportunity to join Region 3 again. So kalilipat ko lang actually sa Region 3 in last quarter of last year, October. I was the Chief of the Regional Intelligence Division, and then when this position was offered to me, I grabbed it agad kasi sayang. Growing up sa family namin, I never felt na lesser ako dahil babae. Hindi eh. We were treated equally kasi ako yung first na babae. Pangalawa ako, but I was the first na female. We are 4 in the family. So parang ang pagiging ate, empowered na ako eh. So hindi lang sa pagiging police, but as a member of my family, ano na ako, ate eh. So dapat strong ka, ganun. So, even in the PNP during the service, kahit sa Manila, na medyo bago pa kami doon, hindi ko naman naramdaman na I am lesser because I am a female, and I have been holding designations or positions na kayang gawin naman ng lalaki. Pero binibigay sa akin. Siguro ang ano ko doon is that if you want something, you have to work for it. So, regardless kung babae ka o lalaki ka, I was never treated lesser because of my sex. So, I was given equal opportunities. So, siguro yun ang swerte ko na nabigyan ako ng opportunities, and I was raised in a family na equal kami. So, walang, ay, babae ka, dapat ganito ang gawin mo. Hindi. Pare-pareho lang. Siguro, ano yun, good plus point ko yun na sa family na na-acknowledge na babae ka o lalaki ka, if you can do it, you should do it. Women's Month is important for us to highlight and celebrate
yung mga accomplishments and achievements ng ating mga kapwang babae. So, kahit ano ka pa man sa community or sa society, as a mother or housewife, as a teacher, as a parent, Women's Month is important para ma-recognize naman yung mga contribution ng bawat kababaihan sa community in terms of everything. Raising a family, building a community, nation building. Dito sa amin sa Aurora is, sa staff namin, lahat ay represented. Ang babae is given the equal opportunity to hold a post similar sa mga lalaki. Sa ngayon, we have 2 female na chiefs of police in Casiguran and San Luis. And we have also recommended another, kaso ang pinili ng mayor was iba. So, ang ano nun is we are giving equal opportunities and chances sa ating mga female officers and non-commissioned officers na kung saan nila kaya at gustong ma-assign is doon sila. So, we encourage them na kung kaya mo, you apply or you should signify na kung kaya mong gawin, sabihin mo. Kung hindi, tutulungan ka namin so that you can do the job and you can perform well as the other male counterparts. Siguro, lack of opportunities, yun siguro. Siguro may mga, I don't know if it's, depende siguro sa community or sa upbringing, but yung isa sa challenge na nakikita ko is yung kakulangan ng opportunity being presented to the women's sector. Limitations. Halimbawa sa PNP, the law dictates ang female na composition ng PNP should be, I think it's 10 to 15%. Although ngayon is we're more than 20%, 24% na. So may mga limitations kasi na yun ang nakikita kong challenges. Limitations lang naman because of what is provided by law or because of what is nakikita natin or nakagawian natin. Nalilimit yung opportunities for women. Kung ako, if given any chance lang, kahit maliit na opportunity lang is for every woman, let us grab it. Sayang. Like dito, when it was offered to me, I immediately said yes. Sabi ko, sayang. I wanted to become a PD, so this is a very good opportunity. Hindi na ako mamimili kung ano yung ibibigay sa akin. Grab ko kaagad. And when we get to that point na kung nakuha natin or na-post or whatever work, halimbawa sa work is, gawin natin kung ano yung most natin so that we can show na we are, kung hindi man equal or we are, kapareho natin yung ating mga contemporaries ng mga lalaki. So, let us get involved. Let us involve ourselves in all the activities na kaya natin, na pwede tayo. So, involvement and siguro ownership na, halimbawa, for us, for the PNP, anti-criminality is hindi lang po para sa police, but for everyone. So, as a woman, as a member of the community, involve ourselves. Bilang kababaihan at membro ng community is kaya natin na maging empowered, kaya natin na tumulong by involving ourselves in all our activities. Kaya natin bilang babae. Usapang DILG. BFP Aurora, sulong ng advokasya. Alamin natin ang mga ginawang paghanda ng BFP Provincial Office ngayong buwan ng Marso para sa selebrasyon ng Fire Prevention Month. Yan, so good morning po sir. Bago po ang lahat, maaari po bang magpakilala muna tayo sa ating mga tagapakinig? Yes sir, good morning Sir Rainer. I am Senior Fire Officer 1, Richter Ritual ng BFP Aurora Provincial Office. Kasalukuyan po tayo ang Provincial Chief for Fire Safety and Prevention dito po sa lalawigan ng Aurora. So sa ngayon po tayo po ay nasa more than 15 years na sa service bilang bumbero and more on ng exposure po natin sa being frontliners po ng BFP. Yan, so ano po yung pinakamahalagang aral na natutunan natin as a part ng BFP Aurora and paano po natin ito na-i-apply sa ating personal na buhay? Masasabi ko pong ang isa sa
natutunan po natin sa loob ng mahigit na 15 taon ng serbisyo bilang bumbero. Una po siguro yung malasakit, kasi na-build po yung ating yung pagkatao natin bilang frontliner. Una po, malasakit po sa trabaho. So simple lang naman po yung hinihingi ng bureau, pumasok ng sa takdang oras, at the same time magsuot ng tamang uniforme, and we believe the rest will follow. At pangalawa po sa natutunan natin bilang po ang frontliner ay yung serbisyo o yung ating delivery of service sa ating clients. Hindi lang basta service, kundi tinatawag nating efficient and effective delivery of government service, na kung saan nakikater natin yung needs ng ating client, especially the business sector in terms of permitting and sa community. Ayan, so pag-usapan naman po natin yung statistics ng ating fire incidents. Compare po last year and ngayong taon, ilan po yung kaso natin ng sunog mula January hanggang March or first quarter po? Sa ngayon po, sa ating pong datos na binigay po ng ating provincial IIS, so sila po yung in charge for the investigation. So, maganda po ang naging resulta. Sa katunayan, bumaba po ng 30% or meron po tayong variance na 30% decrease ng incident. Although pareho lang din po yung most common causes, yung pong electrical ignition. Yan, so we are currently celebrating po the Fire Prevention Month. Ano po? Yes, Sir Reynard. Ayan, ang tema po natin ngayon is sa pag-iwas sa sunog, hindi ka nag-iisa. Ayan, so Tama po. Sir, kindly explain kung ano yung kahalagahan po ng selebrasyon ng Fire Prevention Month and paano po ito nakakatulong sa ating pag-raise ng awareness ng ating mga citizens or the communities regarding po sa fire safety and fire prevention. Opo, at tunay nga po na tayo ngayon ay actually it's tumatalima tayo or observance of Fire Prevention Month. It's annual po ito, no? So yearly. So mahalaga po ito dahil sa ating pong ginagawang activity, pinapalakas po nito ang kamalayan ng publiko tungkol sa kahalagahan at kamalayan. Hindi lang sa paano makaiwas sa sunog, kundi sa kaligtasan na rin. So, naglulunsad ang Bureau of Fire ng mga programa na kung saan ay ini-encourage natin na makilahok ang community at magkaroon ng wastong kaalaman kung paano ba makakaiwas sa sunog at paano natin matutulungan din yung let's say ang ating pamayanan, no? Kung paano mapa-lessen or yung ating sunog. Yan. So, ano po yung mga kasalukuyan natin, mga ginagawa, mga programa, aktibidad regarding po sa ating fire prevention? So, ngayon po, ang calendar of activities po natin sa buwan po ng Marso, kung makikita po natin sa calendar talaga namin, ay punong-puno po ito, no? So, most of the time po may activity, no? Ang isa po sa mga high impact po namin ng mga activity ay yung meron po tayo, nagsagawa po tayo ng bloodletting activity, no? And then meron din po tayong Barangay Fire Olympics. And then meron po tayong weekly Zumba, and then yung open house. Ito pong open house na ito, malaking tulong po ito sapagkat yung mga daycare pa lang po, no? Tinuturuan po natin agad sila, minumulat po natin ang kamalayan kung paano po tayo matutulungan sa pag-iwas din sa sunog. So, bata pa lang sila, so kumbaga alam na po nila yung fire safety. Yan, so kaugnay pa rin po nung tema natin ngayong taon. So, nakikita natin yung kahalagahan talaga ng partisipasyon at inklusibong aksyon po ng ating mga mamamayan para po maiwasan yung sunog. Ano po yung nakikita yung paraan para mas ma-engage po sila sa ating fire prevention? Yes, naniniwala po tayo na ang kaligtasan po ay nagsisimula din po dun sa pamilya. Siguro po mag-start po tayo dun sa family
magkaroon po tayo ng tinatawag po nating practice good housekeeping. Kung atin pong makikita ngayon sa mga social media, no, isa po sa isa maging sanhi, yun pong alikabok tsaka yung sapot ng gagamba, no. So sa mga ganung paraan lang po, maalis po natin sa mga outlet po yung mga ganon. And then maging mulat po ang ating pamayanan, ang bawat isa sa mga programa po ng Bureau of Fire Protection. Yan, so punta na po tayo sa personal insights and reflection niyo po as a fire officer, no po. Sa inyo pong opinion, ano yung pinaka-epektibong paraan po para mabawasan yung kaso ng ating sunog dito sa lalawigan? Para po sa lalawigan natin dito sa Aurora, no, although konti naman po yung ating sunog dito compare sa other provinces, ang maganda po dito, sa ngayon po meron po tayong mag-focus po ako dun sa ating businesses. No, meron po tayong 6,800 na business establishment, no. So kung matulungan po natin itong 6,800 na businesses na to, syempre may mga ano pa po sila, may mga employee. So kung matulungan po natin sila na mag-conduct po ng seminar, maging proactive sila kasi hindi naman po lahat is required. But paano kung gusto kong mag-request ng fire seminar? So matulungan po natin sila na malaman nila yung tamang paraan upang makaligtas sa sunog. At the same time, maging force multiplier po sila sa kanilang employee o sa kanilang mga client pag mayroon, para po maging mas as a whole po malesen po natin yung sunog at may sapat po na kaalaman ng bawat isa dito sa ating lalawigan. So naniniwala din po tayo na ang pag-iwas sa sunog ay ito po ay mutual responsibility, hindi lang po ng BFP kundi ang pamayanan din. So may tinatawag nga po tayong mutual care, parang gano'n, Sir Ray. Yan, so ano po yung inyong mensahe sa mga mamamayan natin ngayong Fire Prevention Month? So ang mensahe po ng Bureau of Fire Protection ngayong Fire Prevention Month is that makilahok po tayo sa mga programa ng Bureau of Fire Protection. Open naman na po ngayon ang social media, manatili mapagmasid at maging proactive po tayo doon sa mga ibang aktibidades po ng pamayanan ng Bureau of Fire. So yan, so bilang huling tanong na po, Sir Bits, paano nyo po nakikita ang Bureau of Fire Aurora sa mga susunod pong taon in terms of fire prevention? Siguro po nakikita po natin dito sa ating lalawigan na magkakaroon po tayo ng kultura na kung saan i-emphasize po natin dito yung pamayanang nagdadamayan, no? So we are not only dependent dun sa programa ng BFP, kundi maging mulat tayo yung ating puso at isip ng komunidad at maging bahagi ng pang-araw-araw na gawain ang fire safety and fire prevention. Ayan, so bago po tayo magtapos, pwede ka po munang bumate sa ating mga tagapakinig. Yes, muli po binabati ko po, isang maalab po na pagbati ang pinapaabot natin sa Bureau of Fire Central Luzon sa pangunguna po ng aming Regional Director, Fire Chief Superintendent Manuel G. Golino Sir, at sa kanyang regional staff, gayon din po sa Provincial Office of the Provincial Fire Marshal natin, si Fire Superintendent Jonathan Iglemao at sa kanyang provincial staff. And of course, sa lahat po ng Bureau of Fire ng Aurora. Second Lieutenant Jasmine Nanan, Tourism Officer Andres Mendoza at PSWD Ati Paulino, ang natatanging kababaihan sa probinsya ng Aurora na nagsulong at nagpalakas sa kababaihan sa iba't ibang sektor. Tunghayan natin at talakayin ang sinagawang panayam ni LGO 5 Clarissa S. para itampok ang advokasya para sa mga kababaihan sa iba't ibang larangan. Clarissa? Usapang DILG. Una po nating makakapanayam ang ating Provincial Social Welfare and Development Officer ng Aurora. Magandang umaga, ma'am. Maaari mo po bang ipakilala yung sarili at bumati sa ating mga taga-subaybay? Magandang umaga po sa ating mga tagapakinig.
Ako po si Abigail Fetalbero Paulino, the current Provincial Social Welfare and Development Officer dito po sa ating provincial capital. Binabati ko po ang ating mga tagapakinig ng maligayang buwan ng kababaihan. Sana po ay maging masaya at produktibo ang ating celebration for this month. Ano po yung mga pangunahing programa ng inyong opisina po na sumusuporta sa kababaihan ng Aurora, lalo na po sa mga vulnerable sectors? Well, ang mga programa ng Provincial Social Welfare strongly leans in supporting the welfare and development of women. In fact, malaking component ng aming programa at mga proyekto ang para sa mga kababaihan to support their economic, of course, nandyan yung social protection, problemang medical or crisis sa kanilang buhay. And of course, yung amin ding assistance to solo parents na alam natin majority ng mga nangangalagang solo sa mga kabataan are women. So different social protection to address din yung kahirapan na nararanasan ng aming kababaihan. And then nandiyan din yung ating tulong puhunan dahil alam natin na sa ating populasyon majority ng nakakaranas ng kahirapan are either ang ating mga kabataan at kababaihan. Kaya ang ating pamahalaang panlalawigan ay naglalaan ng pondo at mga serbisyo para makapagbigay ng alternative livelihood or access sa mga pupunan na maaaring matanggap ng individual o kaya mga organisasyon ng ating mga kababaihan kagaya ng Kalipi or RIC organization. At nandiyan din yung ating People Empowerment Advancement Center for Employment na nagbibigay ng mga kinakailangang kakayahan, skills, employable skills na magagamit nila para makahanap ng trabaho. Siyempre, nandun din yung ating mga capability building activities, leadership training. Pagdating sa mga programa at serbisyo, I can say na puno hitik yung pamahalaang palalawigan, and we are lucky that we have leaders na talagang sumusuporta at nagbibigay ng pagpapahalaga sa mga ganitong mga programa. Ang kailangan na lang syempre yung ating mga kababaihan ay magkaroon ng kaalaman sa mga programa at serbisyong ito so that they can access, makuha, to make sure na makarating sa kanila. Ma'am, bilang isang babaeng leader po sa social welfare, paano niyo na ipapakita ang papel ng kababaihan sa pagpapalakas ng mga programang pangkawang gawa at pangkaunlaran? Masasabi natin na yung advantage ng babae sa ganitong profession is meron ako personally more sensitivity and empathy doon sa unique na mga pangangailangan, situation, and konteksto ng mga kababaihan because of my lived experiences. Kasi kahit sabihin natin that all professionals, male or female, have the theoretical or professional training or background to assess a situation, alam naman natin na yung issue, problema is very much affected and influenced by context. At even yung perspektibo mo doon sa pagtingin sa problema is influenced by that context na iyong na-experience. Kaya nandoon siguro yung advantage bilang babae na social worker is my ability to sensitively empathize doon sa unique life ng ating mga kababaihan at mas persistence to look for solutions na talagang angkop at responsive doon sa kanilang situation. Kasi for example, mga kababaihang manggagawa or magsasaka na nangangailangan ng hanap buhay, creating employment opportunities or creating industries may not necessarily resolve yung pagkakaroon nila ng hanap buhay dahil mayroon sila mga experiences na hindi lamang kawalan ng opportunity yung dahilan kaya hindi sila nakakapagtrabaho. Dahil nandyan yung caregiving responsibility ng mga nanay na kahit gustuhin nila at may oportunidad silang magkatrabaho,
dahil kailangan nilang mag-alaga ng kanilang mga anak o kanilang mga elderly parents ay hindi nila kayang kunin yung opportunity. So, as babae, naiintindihan natin yun. At dahil dun sa ating experiences, alam natin na maaaring kailangan ng childcare or at-home opportunities for income. Mga ganung bagay na. Hindi naman natin sinasabi na hindi mauunawaan ng mga lalaki, but mas nakaka-empathize tayo bilang kababaihan. And doon naman sa importansya ng participation ng mga kababaihan in developing programs and policies for social protection and social welfare, same thing. Kasi women's participation and input can greatly influence and enhance yung ating mga programs and services because of their lived experiences na maaaring hindi natin as professionals necessarily mai-apply or mailapat dun sa ating mga programa at polisiya. But if there are women participation, mas gaganda yung ating mga programa at polisiya dahil nako-consider natin yung na konteksto at perspektibo ng mga kababaihan. So, ano naman po yung mga karaniwang hamon po na kinakaharap ng mga kababaihan sa larangan ng social welfare at paano po ito hinaharap ng inyong opisina, ma'am? Karaniwang hamon, siguro hindi lamang as a social worker but as a professional as a whole. Siguro I was just very fortunate and blessed dahil sa simula ay naging maganda yung aking career trajectory. So, hindi naging balakid from my education as a young professional. Isa ako sa mga blessed na walang masyadong barriers. Except for, syempre, yung kahirapan. Alam naman natin na talagang iyon yung minsan balakid sa pag-unlad mo as an individual at as a professional. Pero mapalad ako na naging maganda yung aking educational trajectory at maraming opportunities akong natanggap. Kaya naging madali yung pagpasok ko sa profession. Pero siguro ang masasabi ko lang na nandun pa rin talaga yung mga challenges bilang isang babaeng pinuno that you have to constantly prove yourself na hindi minsan sapat lang na maipakita mo yung iyong kakayahan at kapasidad. You have to constantly prove yourself dahil nandoon yung pa rin yung conception na you are a weaker sex, yung fickleness ine-expect ng mga tao, yung lack of firmness in your decision making. Kaya nandun lang na kailangan mo lamang, it's sometimes tiring that you have to constantly show or exceed their expectations. Pero apart from that, sabi ko nga, I feel very blessed as an individual and as a professional, and lucky enough to have received recognition for my accomplishments. Pero yun, siguro yung challenges sa iba, mas na-experience pa rin nila. But we are trying to have advocacies nga and campaigns para ipakita yung lakas ng mga kababaihan. That's why we have to speak up and support each other. Usapang DILG. Ngayon naman ay makakasama natin ang Provincial Tourism Officer ng Aurora, isang babaeng leader na may mahalagang papel sa pagpapalago ng turismo sa Aurora. Magandang araw, ma'am. Maaari po bang ipakilala yung sarili at bumati po sa ating mga taga-subaybay? Mabuhay! Magandang araw. Ako si Ana Riza Mendoza, Provincial Tourism Officer ng Lalawigan ng Aurora. And ma'am, bilang katanungan lamang po, ano yung kahalagahan ng kababaihan sa industriya po ng turismo, lalo na rito sa Aurora? Okay.
basically, ang industriya ng turismo ay nakatuon sa services, no? At napakalaki ng kontribusyon or napakalaki ng kahalagahan ng mga kababaihan sa industriya ng turismo o sa sektor ng turismo. Dahil dito sa lalawigan ng Aurora, lalo na sa ating mga accommodation establishments, nasa more than 60%, no, ang mga kababaihan na nasa industriya ng accommodation, no, ang mga tirahan. Sa restaurant naman, more than 50% ang ating kababaihan. At pagdating naman sa ating mga trained tour guides, they are 42%. So kung makikita natin, yung ratio ng kalalakihan at kababaihan sa sektor ng turismo ay hindi siya napag-iiwanan. So pag i-combine natin from accommodation, restaurant, and tour guides, pwede nating masabing 50-50, no? So yung contribution ng mga kababaihan sa industriya ng turismo ay napakahalaga at masasabi natin na hindi sila napag-iiwanan. Usapang DILG. Mayroon po bang programa o inisyatiba po ang inyong opisina na nagtataguyod sa partisipasyon ng kababaihan sa sektor ng turismo? Okay. Sa sektor ng turismo, kung ano yung aming mga programa sa mga kababaihan, simula't simula, lagi natin silang ini-involve, no, para sila magkaroon sila ng self-confidence, ganyan. So, sa training, ayan, number 1 nga yung tour guiding training. So, basic tour guiding, ito 3 days lang. But, pagdating doon sa eco tour guiding training, 7 days yan, no? Marami na tayong na-train na mga kababaihan para dyan. Isa na dyan kung makikita natin yung mga tour guides natin sa dito Mabu Waterfalls. Now, pag minsan iniisip natin, teka, medyo mahirap ito kasi trekking to, no? But, marami tayo na mga kababaihang na-train ng eco tour guiding na 7 days. Kasama dyan yung standard first aid and basic life support. Meron din yung kasamang wasar. So, sa kasiguran naman, meron tayo dyan yung mga bird watching training. And of course, yung ating community-based tourism culinaria na itinuon natin talaga na ni-require natin na dapat 60% minimum, no, ang attendance ng ating mga kababaihan. At hindi lang yun, no, nag-focus din tayo sa AGTA Women ng Kasiguran. So, yung ating mga IPs, nakakatuwa kasi na-share nila na, kami nag-training kami sa ganito, ito yung aming natutunan, pati actually yung sa finances, kasi kinikwento ng mga AGTA na kapag halimbawa meron silang mga bisita, binigyan sila ng financial assistance, sasabihin na, okay, mag-prepare kayo ng pagkain para sa kanila. So, ang ginagawa nila kung ano yung binigay sa kanila, eto na, igagastos nila lahat, ganon. Na dun sa training, na-realize nila na dapat pala, kino-compute namin yung expenses, dapat meron ding economic benefits sa amin bilang mga kababaihang AGTA. So, na-appreciate nila yung mga ganon. At on our part naman, nakikita namin na yung mga ganong training for them ay long-term, no? So, last year, we had the same training for women na binigyan naman natin sila nung after ng training ng kulinarya, binigyan natin sila ng mga cooking kit. Meron silang cook set, ayun pala. So, binigyan namin sila ng cook set. So, yun, para magamit nila dun sa pwede nilang, mas madali bang buhatin, ganon. So, yun, yung mga ganon na mga activities para sa kanila. And of course, syempre, sa mga pagdi-design, sa damit. So, nagpa-ano rin kami last year, nagpa-contest kami on like, gusto kasi namin na paglabas ng Aurora, meron talaga tayong sariling identity na pagsuot natin, kasi di ba when we go to the Cordilleras, when we go to Mindanao, when we go to Ilocos, alam natin kagad yung damit pa lang nila, di ba, naka-integrate, no? So last year nagpa-contest kami
na yung sa design naman ng damit, kung paano may integrate na makilala tayo agad na bilang Aurora. So, meron tayong yung vest na may sabutan. So, yung mga ganun ba, para yung creativity nila and yung appreciation nila, creativity nila on what Aurora can offer, ganun, ay mas na ipapalabas natin, no? Na naiisip nila na, pwede pala yung ganito for Aurora. So, yung mga ganun. Usapang DILG. Ma'am, sa inyo pong pananaw, paano nakakatulong ang turismo sa pagpapalakas ng kababaihan at pagbibigay ng mas marami pang oportunidad para sa kanila? Yes. Aside sa yung very evident na nakikita natin na employment opportunities sa ating mga kababaihan, dahil na banggit ko nga earlier na more than 50% or nasa 50% ang participation pagdating sa employment ng mga kababaihan as tourism workers dito sa ating lalawigan. Mas nakikita natin yung enhancement ba ng sabihin nating personality development. So kasi the usual, ang mga kababaihan natin dito sa lalawigan ng Aurora ay merong pagkamahiyain, no? So sa pamamagitan ng pakikipag-ugnayan nila sa mga tao, pagharap sa mga tao as tourism frontliners, ay boost yung kanilang self-confidence, na-enhance yung kanilang mga skills. So, pumapasok dito yung kanilang speaking skills, no? Pagdating sa tour guiding, pagdating sa yung mga pag-assist sa front desk, no? Yan. And of course, yung creativity, nakikita natin yan dahil sa paggawa ng mga souvenirs. So, nakikita natin, meron na tayong yung mga nagdi-design ng bayong. Yan, yung ating mga nagpipaint, no? Kasi kinukuha na rin sila like paggawa ng mga mural sa mga resorts. So, yun, nai-enhance ang kanilang creativity, nabuboost ang kanilang self-confidence. Of course, communication skills. So, nakikita natin yun na nag-i-improve. So, overall, ang tingin ko, kasi kapag nasa tourism industry ka, dapat yung personality mo talagang enhanced, di ba? So, nagkakaroon ng continuous improvement yung personality ng ating mga kababaihan. At ang nakikita ko, pinaka-importante din yung self-confidence ba? So, pag naging self-confident ka kasi, you are being empowered. So, nagkakaroon ka ng internal strength, no? At yung natututo kang i-compose yung sarili mo sa pagharap sa iba't ibang klase ng tao in all walks of life. Ma'am, ano naman po yung mga natatanging kontribusyon ng mga kababaihan po sa pagpapanatili at pagpapalago ng turismo po sa ating lalawigan? Malaki yung kanilang naging contribution ng mga kababaihan sa industriya ng turismo. So, basically nga, it's the frontline services that they are giving. But aside from that, syempre yung mga, yung pumapasok doon sa ating creative industry ng lalawigan. So, kasi meron tayong mga female performers. So, yon yung mga singers natin. And then, of course, yung mga dancers natin, cultural dancers natin. So, meron yan, pumapasok. Of course, yung ating mga, what do you call this? Yung ating mga visual artists. Ayan. So, yon nakikita yung kanilang mga galing kung nakukuha ng camera. Actually, itong lahat ng paintings na ito, this one, babaeng painter natin yan, mula sa bayan ng Dilasag. Iyan din, okay? So, these are all, no? Oo, pati yan. Ayan sila. Ito lalaki, ito may gawa from Dinalungan. So, yung mga naka-display na yan, ito ay gawa ng ating mga kababaihang pintor, no? Dito sa lalawigan ng Aurora. So, talagang nakakatuwa. Actually, yung gusto kong ipakita yan, yung thankful na yan, gawa yan ng grupo ng mga kababaihan naman sa gusto natin ipakita. Ayan. So, this one, ito naman ay sa bayan ng Dingalan. Ito ay grupo ng kababaihan. So, kaya yung mga naka-display dito, so,
Ayan, gawa ng mga kababaihan. Of course, syempre yung ating mga sabutan bags, sabutan hat, sabutan na pamaypay. So, ayan sila ay gawa ng mga kababaihan ng lalawigan ng Aurora. Panghuli na lamang po ma'am, anong inyong mensahe sa mga kababaihan po na nais pumasok sa larangan ng turismo o nais magtaguyod ng sariling negosyo o alam naman natin na ang pagtataguyod ng sariling negosyo, challenging yan, no? And even din naman sa pagpasok sa sektor ng turismo dito sa ating lalawigan, there's always a challenge. But panatilihin natin yung pagiging mapagpursige, no? Alam natin na we have this inner strength na kaya nating i-overcome ang mga challenges. So, let us continue yung pagiging, we have this tenacity, no, na go, huwag susuko hanggang ma-achieve natin yung ating goal para sa ating sarili at para dun sa sektor na gusto nating mapabilang tayo. Usapang DILG. Ngayon ay makakasama naman natin ang isang babaeng opisyal na nagsisilbing ehemplo ng lakas at dedikasyon sa larangan ng seguridad at kapayapaan, ang Acting Civil Military Operations Officer ng 91st Sinag Tala Battalion. Magandang araw ma'am, maaari po ba kayong bumati sa ating mga tagapakinig at ipakilala po ang iyong sarili? So, ma'am. Magandang hapon sa inyong lahat. Ako pala si Second Lieutenant Jessamay N. Naman, Infantry Philippine Army, the Acting Civil Military Operations Officer ng 91st Infantry Sinag Tala Battalion, 7th Infantry Division, Philippine Army. Ma'am, bilang isang babaeng opisyal sa AFP at I believe kayo po ang kauna-unahang babaeng CMO po ng Sinagtala Battalion. Paano ninyo napagtagumpayan ang mga hamon sa isang larangan na tradisyonal na pinangungunahan ng mga kalalakihan? Bilang isang opisyal sa hanay ng kasundaluhan, hindi man madaling maabot ito, ngunit napagtatagumpayan ito sa pamamagitan ng pagpapakita ng dedikasyon, pagpapalakas ng sariling kakayahan at pagiging bukas sa pakikipagtulungan. Nais ko rin itaguyod ang pantay-pantay na pagtingin sa kakayahan ng bawat isa, hindi alintana ang kasarian, ang disiplina, tapang at pagpapakita ng malasakit sa ating mga tungkulin ay mga hakbang na makakatulong sa pagtanggap at paggalang mula sa mga kasama. Usapang DILG. Bilang miyembro ng militar, ano po yung mga papel ng kababaihan sa pagpapanatili ng kapayapaan at seguridad po sa ating lalawigan? Bilang isang babae at miyembro ng Sandatahang Lakas ng Pilipinas, ginagampanan natin ang papel na kung saan binibigyan din natin ang kahalagahan ng pagpapalaganap ng pag-unawa at pakikipag-ugnayan sa komunidad. Bilang tagapagtanggol ng kapayapaan, madalas kaming nagsisilbing tulay sa pagitan ng mga miyembro ng komunidad at mga ahensya ng gobyerno. Sa pamamagitan ng empatiya at pagpapakita ng malasakit, matutulungan namin ang mga komunidad na maging bukas sa mga programa ng seguridad at kapayapaan. Tulad ng pakikilahok sa mga aktibidad pangkapayapaan ng probinsya, working hand in hand kasama ang mga ahensya ng gobyerno na meron ding kababaihang lubos ang malasakit upang maabot at mapanatili ang kapayapaan dito sa probinsya ng Aurora. Usapang DILG. Mayroon bang mga programa o inisyatiba ang AFP na sumusuporta sa empowerment ng kababaihan, lalo na sa mga nais maglingkod sa sektor ng seguridad? Pagdating sa programang sumusuporta sa empowerment ng kababaihan ng AFP ay may mga programa tulad ng mga leadership training, gender sensitivity training at mga espesyal na inisyatiba na naglalayong magbigay ng pantay-pantay na oportunidad para sa mga kababaihan sa serbisyo militar. Ang mga ganitong programa ay nagsisilbing gabay upang mas mapalakas ang papel ng kababaihan sa larangan ng seguridad at serbisyo sa bayan. Usapang DILG. Sa inyong pananaw ma'am, paano nakakatulong ang kababaihan sa peace building efforts po sa ating lalawigan? Ang mga kababaihan hindi lamang sa hanay ng kasundaluhan at kapulisan, kung hindi pati na rin sa iba't ibang ahensya dito sa probinsya ng Aurora ay may natural na kakayahan sa pakikipagkomunika at pagpapakita ng malasakit na mahalaga sa peace building efforts. Sa pamamagitan ng mga programa na nakatuon sa edukasyon, pagpapalaganap ng mga values, ng respeto at pagtutok sa mga isyong panlipunan, nakakatulong tayong mga kababaihan na maglatag ng mas
matibay na pundasyon ng kapayapaan at pagkakaisa sa mga komunidad. Huling katanungan na lamang, ma'am. Ano ang inyong mensahe sa mga kababaihang nagnanais pumasok sa larangan ng serbisyo sa bayan at seguridad? Isang napakagandang pagkakataon ang taus-pusong pagsisilbi sa ating bayan. Nais kong gunitain ang bawat aktibong partisipasyon ng bawat kababaihan. Sa mga nagnanais na maging katuwang ng bayan sa pagpapanatili ng kaayusan, katahimikan at kaunlaran, huwag matakot na mangarap at magtakda ng mataas na layunin. Ang serbisyo sa bayan at sa larangan ng seguridad ay isang pagkakataon upang maglingkod at gumawa ng malaking pagbabago sa ating lipunan. Ipakita ninyo ang inyong lakas, kakayahan at malasakit at patunayan na walang limitasyon ang inyong mga pangarap basta't may tiyaga, dedikasyon at malasakit sa kapwa. Sa muli, binabati ko ang lahat ng mga kababaihan ng Happy Women's Month. Pagtibayin natin ang ating sarili para sa ating bayan. Babae sa lahat ng sektor, aangat ang bukas sa bagong Pilipinas. Usapang DILG. Ngayong Women's Month, nawa ay maging inspirasyon ng ating mga naging panauhin upang mas lalo pa nating palakasin at kilalanin ang papel ng kababaihan sa lipunan. Muli ako po si LGO5 Clarissa Gihes ng DILG Aurora, ang inyong segment host. Usapang DILG. Para itampok sa ating kauna-unahang telecast, ang Para sa Bayan, para sa kinabukasan, kasama natin ngayon ang Cluster Team Leader ng DILG Aurora, si Ariel G. Espinosa, para magbigay ng kasagutan sa mga sangguni ng ating mga tagapakinig. Si TL, bago tayo mag-umpisa, ay batiin muna natin ang ating mga taga-subaybay. Yes, magandang araw po sa ating mga taga-subaybay dito sa lalawigan ng Aurora. Ganun din po sa ating mga kababayan na naghahangad na manungkulan sa iba't ibang posisyon dito sa lalawigan at bayan ng Aurora. Sa ating po mga taga-subaybay na walang sawang nakikinig at umaasa sa mga paliwanag ng DILG. Ayan, maraming salamat CTL. At para po sa ating unang katanungan, karaniwan at madalas na tanong tuwing nalalapit na ang halalan ay kung lahat nga po ba ng interesadong tao o Pilipino ay qualified ba o eligible na tumakbo para sa anumang elective local position. Yes. Ayon sa Local Government Code of 1981, maaari lamang tumakbo ang isang tao para sa isang elective local position kung taglay niya ang lahat ng qualification as prescribed in Section 39 ng Local Government Code. At wala siyang anumang disqualification na nabanggit sa Section 40. Kasama rin sa dapat pagtuunan ng pansin ay yung determinasyon kung siya ba talaga ay exempted sa prohibition ng 3 consecutive term limit. Nabanggit niyo po kanina na dapat taglay ng isang tao ang lahat ng qualification. Maaari niyo po bang i-elaborate kung ano-ano po ang mga ito? Yes, Kenneth. Una, mamamayan ng Pilipinas. Pangalawa, registered voters, barangay, munisipyo, syudad o probinsya. At para naman sa mga miyembro ng Sangguniang Panlalawigan, Sangguniang Panlunsod o Sangguniang Bayan, siya ay dapat na registered voter sa distrito kung saan gusto niyang mahanap. Pangatlo, residente sa mga nasabing LGU ng isang taon bago pa dumating yung eleksyon. Pang-apat, ang kandidato ay dapat marunong bumasa at sumulat ng Pilipino o kahit na iba pang lingwahe o dialekto rito. At pang-lima ay kandidato dapat ay nasa tamang edad. So, ano nga ba yung mga sinasabing age requirements para sa mga elective position sa halalan? Para po sa posisyon ng gobernador, vice-gobernador, o miyembro ng Sangguniang Panlalawigan, o di kaya ay mayor, vice mayor, o miyembro ng Sangguniang Panlunsod ng highly urbanized city, dapat po dito ay 23 years old siya. Para naman po sa posisyon ng mayor o vice mayor ng independent component cities at municipalities, at least 21 years old siya. Ang mga kandidato naman po sa Sangguniang Panlunsod o Sangguniang Bayan, dapat at least 18 years old siya.
At sa level naman po ng barangay, no, para sa mga punong barangay at sa sangguniang barangay, at least 18 years old po siya. Ang mga kandidato naman sa sangguniang kabataan, base po ito sa Republic Act 10742, dapat at least 18 but not more than 24 years old. Yan, maraming salamat po sa inyong mga kasagutan. Sir, narinig ko yung may disqualification doon sa mga nabanggit mo. Ibig sabihin ba nito, kahit may isang disqualification lang or disqualification doon sa isang nagnanais makakuha ng posisyon or tumakbo para sa eleksyon, ay di na ito pwedeng kumandidato? Tama ka dyan po. Kung merong isang tao na kahit isa lamang sa mga nabanggit na disqualification ng local government code, di na siya maaaring kumandidato. Ano-ano naman po yung mga disqualification sa sinasabi ng batas? Ganito yan. Kasama sa mga disqualified elected local official ang mga sumusunod. Una, ang mga tao na nahatulan ng final judgment for an offense involving moral turpitude or for an offense punishable by 1 year or more of imprisonment within 2 years after serving sentence. Ang ibig sabihin nito, kapag katapos niya isilbi yung kanyang hatol, 2 taon. Ikalawa rito, ang mga tao na natanggal sa pwesto o yung natanggal sa kanyang tungkulin bilang resulta ng isang administrative case. Ikatlo dito, yung mga taong convicted by final judgment for violating the oath of allegiance to the Republic. Sabihin yung mga nagtaksil sa bayan. Mga taong merong dual citizenship. Panglima, mga takas sa mga fugitives from justice in criminal or non-political cases. Sa Pilipinas man ito usapan. Pang-anim, yung permanenteng residente ng ibang bansa o yung mga taong nakakuha ng karapatang manirahan sa abroad o patuloy na nagtataglay ng parehong karapatan pagkatapos maging epektibo ang local government code. At ang pang-pito, yung mga taong wala sa katinuan ng pag-iisip. Mahalaga rin nating tandaan na mayroong tinatawag na 3 consecutive term limit. Ito yung rule na kung saan ay ina-apply kapag ang mga sumusunod na condition ay natupad. Una, kapag ang lokal na opisyal ay nahalal ng 3 magkakasunod-sunod na termino sa parehong posisyon sa pamahalang lokal. Ikalawa, yung nasabing lokal na opisyal ay ganap na nagsilbi ng magkakasunod na 3 termino. Medyo interesting yung topic, Sir Ariel, na tungkol sa 3 consecutive term limit rule. Sir, ibig sabihin po ba nito ay ganap na at nagbabawal ng batas na kumandidato ulit ang isang nasa posisyon kung siya ay nagde-desire pa para sa ika-4? Hindi naman eksaktong yun ang sinasabi ko. Ang salitang batas ay nagbabawal lamang sa agad na muling pagtakbo para sa ika-4 na termino. Para ito sa mga 3 magkakasunod-sunod na termino sa parehong posisyon at ganap na nagsilbi ng 3 magkakasunod na termino. However, ang sinasabing 3 consecutive term limit ay hindi applicable sa isang termino na nakuha sa pamamagitan ng succession kung merong involuntary interruption sa tuloy-tuloy ng serbisyo para sa buong termino na itinakda ng batas para sa isang posisyon. Si Del, maraming salamat sa pagbibigay sa ating programa upang matalakay ang mga ganitong usapin na laging nagbabalangkas tuwing papalapit na ang halalan. Usapang DILG. Maraming salamat sa isang sandali na makabuluhang usapan kasama ang inyong lingkod bayan, Isawan Kenneth M. Hortel. At ako naman si LGO 5 Pabi Mingwa, dito lamang sa Usapang DILG. Gabay para sa pamamahalang lokal, ikaw at ako, makalokal tayo. Usapang DILG.